Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka. Papuri sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawid ng papuri, bayan ng papuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos Ama, sapagkat lubhang mawain ang Diyos Ama. Gayon din ang pagkamawain ng mabuting pastol na si Jesucristo. Sapagkat tayo rin nilikha na kawangis ng Diyos, likas sa atin ang awa at malasakit sa kapwa. Ipanalangin nating may pagyabong pa natin ito. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ng tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nanggaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, alugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Magsipo po ang lahat. Tahalip tayo pagtanggol at pusiki ng bayan ng Diyos, inabuso na pangahari at ng mga pinunong reliyoso ng Huda ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Inilagay nila sa panganib ang mga tao, nakialam ang Diyos at nangako ng kaligtasan para sa kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinangangalat ninyo at pinabayaan ng aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang pinubuang lupa at sila'y muling darami. Ihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko muli sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil tugunan ng ating pong itutugon, pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Tinuturo ni Pablo si Jesus bilang ating tagapamagitan sa Ama at sa isa't isa. Siya ang nagbuwag sa lahat ng balakid na naghihiwalay at naglalayo sa atin sa isa't isa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na Itayo po. po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
bilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at inulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis sila lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus. At nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ay pinakita ni Jesus na nangailangan siya ng lumayo sa mga tao, pati na ang kanyang mga alagad upang sila'y makapagpahinga. Dahil marahil sila ay napagod dahil maraming tao silang pinagaling, lalo na si Jesus. Tayo rin napapagod. Tayo rin kailangan natin ng ilang minuto o ilang oras, minsan ilang araw na pagpapahinga. Pero that's not to have rest in peace. Iba po yun. Sa Tagalog, parang magandang pakinggan. Rest, mamahinga ng mapayapa o ng tahimik. Pero hindi siya, di ba, parang sa Tagalog, hindi malalim, tulad ng rest in peace. Naku, Father, wag po muna. So marami tayong takot pag sinabing rest in peace. Pero ang sinasabi ni Jesus ay pamamahinga na naaayon sa ating kailangan. Siguro kayo mga nanay o kahit ang tatay, you need a rest. Di ba yung linggo ginagawang pahinga, lalo na yung Sabado-Linggo, no? Kung busy ka mula Lunes hanggang Biyernes. So, Sabado-Linggo, gusto mo family time. Andiyan yung pamilya mo na maaaring isang tabi yung ginagawa. No? Hindi kasi po, Father, hindi ako makapagsimba kasi Linggo, naglalaba po ako. Bakit dahil hindi pa pwede maglaba ng Lunes hanggang Biyernes? Di ba? Maraming alibay o maraming rason. Pero kung titingnan natin, nakita ni Jesus kung papakinggan natin sa Ebanghelyo, siya ay naawa. Hindi lamang sa mga tao, kundi lalo na sa kanyang mga alagad. Kasi ang tao, parating at paalis. Kaya ang nakita ni Jesus, naawa siya sa mga tao sapagkat sabi nga, nakita niya yung gutom
hindi lamang sa tinapay, gutom, lalo na sa kaluluwa. Kasi nga, yung iba siguro gustong mapagaling sa kanilang sakit o karamdaman. Pero what they need is more than that. Ibig sabihin, hindi lang kagalingan ng pisikal, kagalingan ng kaluluwa. Nakita ni Jesus yun. Pero ano ba talaga yung saan tayo nagugutom o nauuhaw? Siguro marami tayong masasabi. Gutom tayo sa justice, gutom tayo sa peace, gutom tayo sa happiness. Kaya all of us, even children, they look for their own happiness. No? Pero minsan, we find happiness na panandalian lamang. Gusto natin the happiness that will last forever. Ibig sabihin, magpapatuloy hanggang sa dulo, masaya ka. Amen? Yan ang gusto natin. No? Pero we could not find that happiness. Kasi marami tayong ang hunger or thirst in our life. Pero tingnan natin, punan natin muna ang mga iyon bago tayo masabi nating masaya tayo sa buhay natin. Ano yung gutom na yun or uhaw? Yan yung kulang natin na ginagawa sa ating pamilya. Instead na maghanap tayo ng kapayapaan, tayo magbigay ng kapayapaan. Diba? Hindi natin tigilan siguro na kapupuna doon sa mali ng ibang tao. Punahin natin yung ating sarili. That's why Jesus wanted to accept all those people na may sakit, yung mga inaapi, yung mga matatanda, balo, o yung mga talagang hindi mo ine-expect na tatanggapin ni Jesus, lalo na ang mga makasalanan. The sinners went to Jesus. Karamihan nagmakaawa, lumuhod kay Jesus. Because they recognize the goodness of God. Tayo, minsan nakakalimot tayo. We failed to thank God for everything that He gave to us. Yung mga maliliit na bagay, sometimes sinasabi natin, ay, sarili ko yung kakayahan, sarili ko yung gawa. But without God, we cannot do anything. Kasi ang kailangan ng tao ay lakas ng loob. Like the disciples, they could not perform miracles, because in their nature, sabi nga, man is weak. Man is a sinner. But because of Christ, we became strong and were able, lalo na ang disciples, they were able to perform. Ano yung kanilang gagawin? To heal the sick and expel demons. Sila mismo, they tried, but they could not perform. Even they called the name of Jesus because it depends on the heart of the disciples. Tayo, sometimes we could not receive our petitions or the gifts that God wants to give to us. Bakit hindi natin matanggap? Father, lagi po akong humihingi. O hindi mo nga matatanggap kasi yung ugali mo, kasi yung approach mo sa Diyos, dapat daw we could see our brothers and sisters through the eyes of Jesus or through the eyes of God. Bakit? Pag tayo tumingin, we usually criticize other people. Di ba? Amen? Totoo yan, di ba? Pero kung tayo ang i-criticize, galit na galit tayo. But siguro we should feel the sentiments of other people. Yung kanilang nararamdaman, pag sinabihan mo ng masakit, nagdaramdam sila. Pag ikaw nasabihan, nagdaramdam ka rin kasi tao tayong lahat. Amen?
Pero kung tayo ititingin through the eyes of God, aaawa agad tayo dun sa taong kaharap natin. We will not criticize the person but see, no? O makikita natin daw kung ano yung kailangan ng taong kaharap natin. Sometimes we ignore them. Sabi, binabaliwala natin, pero nakita mo may dinaramdam ang kaharap mo. Sometimes wala kang pakialam kung anong nararamdaman ng kaharap mo. Even that person is asking na siya ay nakakaramdam ng sakit. No? So, nakakaramdam sila ng lungkot sa buhay. But you cannot see them through their eyes kasi minsan tinatago nila. Di ba? Yung mga malulungkot, tinatago na ayaw nilang makita ng ibang tao na sila ay malungkot. Because pag nakita sila, nandoon yung criticism, ikikriticize sila, lalaitin sila, hahamakin. Because we pretend, people pretend to be happy, pero inside, kahit na yung mga comedians, di ba? Masaya sila sa harap ng tao. But deep inside, malungkot sila. Tinatago nila yun kasi yun ang kanilang hanap buhay, magpasaya ng tao. Pero kayo, hindi kayo comedian. So, don't pretend. Pag nakita kayo, may mga tao naman, like the heart of Jesus, may pusong si Jesus. Kapag nakita kang nasasaktan or nahihirapan, people will help you. No? Maging honest ka lang, maging totoo ka lang sa iyong sarili. Maraming tutulong sa iyo. Amen? Yan ang gawin natin. No? Kung ikaw naman yung tumutulong, don't complain. Kasi yan ang gusto mo eh. Yan ang magandang dapat gawin. Pero sometimes, ayaw mong gawin. Kasi nahihirapan ka rin. Pero yung paghihirap mo is sharing of the suffering of Christ. Amen? Pag nakihati ka sa kahirapan ni Kristo, you will be blessed by God. Sana yung blessing na yan, hanapin natin sa pagbibigay ng saunting sakripisyo. Like Jesus, He sacrificed Himself just to save us. No? Magligtas tayo ng ibang kaluluwa. Kahit hindi man kamag-anak natin, kahit na simpleng tao, tulungan natin. We have to lift up yung spirit ng ibang tao. Para tayo yung ating spirit, nalilift din, tinataas din. Natututo tayo sa ibang tao. Even we suffered, in our suffering, we find happiness. In sacrificing, we find the joy in sacrificing our life. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ng kaniyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya. Panginoon, kawan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan ang Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga pinunong laiko,
Nang sa gayo'y patuloy silang mangalaga ng iyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan. Nasundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, maawain, mapagpakumbaba, at tapat sa sinumpang tungkuling, pangalagaan ng karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Tulutan mo nawang madama ng mga taong tigib ng kalungkutan at naliligaw ng landas ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng pagkandili at pagtulong ng kanilang mga kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Gabayan mo sa kani-kanilang mga misyon ang mga relihiyoso at relihiyosa upang manatili silang tapat sa iyong kalooban, O Diyos Ama. Naway akayin at tipunin nila ang mga tupang nangalat mula sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay. Nang sa gayo'y manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay, bawat at lumbay, bawat pangawan namin taglay sa palad mo, Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahaing pinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginagawang ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito sa kabanalan gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambihin ang banal mong ngalan ay magkanit ng karagdagang mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsiawit ng papuri ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inubot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inali namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubili ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo
magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Pagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa